ang ina ng mga kabihasnan na umusbong sa timog silangan bahagi ng Mexico. Natagumpay ang mga Olmec sa agrikultura sa pamamagitan ng mga pagbuo ng mga irigasyon at paghuhukay ng mga kanal. Mga Olmec ay mayroon ng pinakamahalagang mga ambag sa kanilang kabihasnan. Ang mga ito ay ang konsepto ng zero at ang sistema ng pagsulat na binubuo ng 62 na simbolo. Dagdag pa rito, nag-imbento pa rin sila ng mga kalendaryo na tumutukoy sa mga natural na kaganapan. Sa pagdating ng 400 BCE, nagsimulan humina ang kabihasnan Olmec. Dahil ito sa mga pag-aalsang laban sa mga pinuno, ito ang dahilan sa pagkasira ng kanilang sistema at pamumuhay. Ano naman ang kabihasnan Zapotec? Ang kabihasnan Zapotec ay isang grupo na umusbong sa lungsod ng Monte Alban sa gitna ng lambak ng Oaxaca. Ang pangalan Zapotec ay nagmula sa salitang Tizapoteca na ibig sabihin na mga tao mula sa prutas na sapote. Sa paglipas ng mga panahon, ang mga Zapotec ay naglumikha ng isang sistema ng pagsusulat na gumagamit ng mga simbolo at patnig. Sa wakas, ang pagdating ng mga Espanyol ay nagbigay diin sa kanilang bagsak. Ano naman ang kabihasnan Mayan? Ang kabihasnan Mayan ay umusbong sa malawak na rehiyon mula sa katimugang bahagi ng Mexico hanggang sa Guatemala at Hilagang Belize. Ang mga Mayan ay nakaranas ng gintong panahon mula sa 300 BCE hanggang 750 BCE. Sila ay mayroon na mahalagang aspekto ng kalakalan na nagkaroon ng sistemang ng kalsada na nagsilbing ruta ng mga kalakalan at nag-ugnay ng mga lungsod. Mga Mayan ay kilala sa kanilang masalimot na sistema ng rehiyon, sining at pamahalaan. Naitayo nilang unang pamayanan sa El Mirando na naging pangunahing sentro ng kabihasnang Mayan. Ang mga Aztec ay nagsasalita ng wikang Nahuatl, nakabuo ng malawak at makapangyarihang imperyo sa Mesoamerica. Igo. Ang pangalan na Aztec ay nagmula sa salitang Aztec na ibig sabihin lupain ng mga tao. Alam niyo ba, si Huitzilopochtli, siya ay isang Diyos na nagutos sa mga Mexicano na nagtayo ng mga pamayanan. Ang mga Diyos ng mga Aztec ay si Huitzilopochtli para magdala ng sining sa araw at si Titlao ang Diyos ng ulan. Katulad man sa mga ibang kabihasnan, ang mga Aztec ay nakaimbento rin tulad ng mga kalsada at pamilihan para sa pagpili ng mga produkto din. Ang dahilan ng pagpasa ng kabihasnan Aztec ay dahil sa pagdating ng Espanyol. General ng mga Inca ay nagpatuloy hanggang 1,500 sa pagdating ng mga Espanyol. Humina ang kanilang imperyo dulot sa mahiwagaan na loob ng imperyo at tahanan. Oo naman, ito ang kabihasnan Inca. Ang mga Inca ay isang makapangyarihang pangkat sa kabundukan ng Andes sa bansang Peru sa Timog Amerika. Ang mga Inca ay mayroon maraming aspekto ng pamumuhay at kailangan katulad ng kanilang sistema ng pamumuhay, pamamahalaan at teknolohiya bago dumating ang mga mananakop
panakop na Europeo. Ang arkitektura ng mga Inca ay kahangahangan na pagturo, katulad ng Machu Picchu na itinuturing simbolo ng kabihasnang Inca at nagsilbing tahanan ng isang haring Inca. Machu Picchu ay itinanghal bilang pandaigdigang pamanang-pook UNESCO World Heritage Site. Ang mga Inca ay kilala sa kanilang sistema ng kalsada, tulay at irigasyon na nagsilbing daan para sa kalakalan at komunikasyon para sa mga impyerno. Ang huling dahilan ng pinuno ng mga Inca ay si Tupac Amaru ay nahulog sa kamay ng mga Espanyol at pinitay noong 1500. Siya ay kilala bilang kanilang bayan at simbolo ng paglalaban. Ang kabihasnan Inca ay nagpatuloy na nag-iwan ng baka sa kasaysayan ng Timog Amerika. Maraming salamat po sa muli.